Ngayon, pag-usapan naman po natin, nung isang araw, napabalitaan na full alert ang Malacanang. Oh, naplaning mga kababayan ang Palatio Malacanang. Naglagay ng napakaraming barricade, mga At alambre. ako naman ay nagtaka, For what? bakit sila nag-full alert? No? Dahil sa totoo Siguro, biglang nasobrahan siguro mga kababayan. Kaya kung ano-anong naiisip. lang, ang tagal-tagal ko nang nagdadasal na mag-people power, di naman nangyayari. Pero, nagtaka rin ako dun sa mga imahe nakita ko sa internet na talagang in full battle gear ang Talaga, kawawa yung mga pulis. Nag-prepare lang sila para sa wala, mga kababayan. PSG, ang militar at kapulisan, lalong-lalo na sa vicinity ng Malacanang. Yun pala, merong tinatawag na third force na di umano ay nagplano ng The third isang force? kumi. Ibig sabihin, Kuditami, kunwari. kumi na parang humihingi pa na tanggalin siya sa pwesto ay itong si Marcos Vangag. Para makapag ng martial law. Now, supposedly, itong third force neto ay ayaw kay Inday Sara Duterte. Pero ayaw din nila kay Marcos, no? Ano na yan? Alam na kung sino na yan mga kababayan, yung mga makakaliwang grupo. Kaya siguro lang, di ko lang alam, siguro mas maraming nakakaalam dito sa Kumi ang mga dilawan, no? At least yung mga dilawan na hindi pa nakikipagsabuatan kay Marcos dahil alam naman natin, Isa na dyan mga makabayan black. karamihan sa kanila ay nakipagsabuatan na. So di umano, meron talaga silang pinalanong Kumi para tanggalin si Ferdinand Marcos Jr. Pero ang tanong, sinong uupo? Well, definitely, dahil Kumi yan, ayaw daw nila kay Inday Sara Duterte. Kaya naman ako, kung ayaw nyo kay Inday Sara Duterte, ayaw ko Diwag! rin. Diwag, ayaw din namin sa inyo, mga pangit kayo. Lalong-lalo na itong mga tao, itong mga kababayan, sina ano? Ay nako, alam nyo lang kung sino. Kasi sa totoo lang, kung mapapaikli ang termino ni Marcos Jr., ang kinakailangan umupo ay yung constitutional successor ni Inday Sara Duterte. Ano sila, Ayaw ko siniswerte? naman na mawala ang saligang batas dahil kapag nawala ng bisa ang saligang batas, wala na rin karapatan na sumunod o umupo Siniswerte sila mga kababayan na ang pauupiin ay kanilang mga manok. bilang presidente ang vice-presidente sa Inday Sara Duterte. So yung mga gustong umupo si Inday Sara Duterte na mas maaga kaysa sa 2028, hindi po pwede na tayo ay ibabaliwala natin ang saligang batas dahil ang kapangyarihan ni Inday Sara Duterte na umupo bilang presidente bago manalo sa isang eleksyon sa 2028 ay kung masusunod pa rin ang saligang batas. At ang saligang batas naman dyan ay nagsasabi na kung ang presidente ay mawala sa posisyon dahil sa pagre-resign, pagkamatay o pagkasakit na permanente, ang vice-presidente ang magte-take over. Ang pwede naman mangyari mapilitan na itong si Marcos Jr. na magbitiw gaya na nangyari Marcos doon sa Jr. panahon ni no? Sabi ni Erap, hindi siya bubitiw, pero sabi ng Korte Suprema, nagkaroon ng constructive resignation nung umalis si Erap Estrada sa opisina, no? Oo nga, no? Hindi man lang mga kababayan, nagbitiw si Erap. Umalis na siya sa Malacanang for safety. At dahil po dyan, ang sabi ng Korte Suprema talagang naging constitutional successor itong si Gloria Macapagal Arroyo na nagsumpa sa katungkulan harap ng dating Chief Justice na Hilarion Davide. So kung talagang ikaw ay para kay Inday Sara Duterte, nais pa rin natin na masunod ang saligang batas, kailangan talaga ma-people power si Vangag. Vangag. Magbitiw sa pwesto. Ngeway. Pero itong mga nasa likod daw ng Kumi, ay ayaw kay Inday Sara Duterte. Kaya ang gusto nila, coup. Dahil pag coup, mawawalang bisa ang ating saligang batas at pwedeng mamuno ang kahit sino. Sinong papamunuin? Yung mga matataas ang mga kababayan. Baba. Ang problema dyan, kapag nagkaroon talaga ng totoong coup at wala namang suporta sa taong bayan at sila manunungkulan lamang dahil sa dahas, dahil hawak nila mga barel, ibig sabihin, nalabag pa rin yung kagustuhan ng karamihan at alam naman natin ang kagustuhan ng karamihan na talagang tanging Sara Duterte lang ang dapat umupo bilang presidente kung matatanggal si Bangag, no? Pero ang tanong, sino nga ba yung nasa likod sa Kumi? Well, hindi ko po pwedeng mapangalanan dahil ako naman po ay walang pamamaraan para ma-verify kung sino sila. Pero ang nakuha ko mga impormasyon, siya po ay isa sa pinakamayaman sa Pilipinas ngayon. Uy! Sa mga tycoon, mga kababayan. Sino yan? Bagamat siya ay talagang naging super yaman sa panahon ni Marcos, alam daw niya na hindi na raw tatagal itong Marcos. Kaya nais nila
matanggal Mamamatay na ba si Bangag, mga kababayan? Anong sakit ni Bangag? si Marcos kesa matanggal pa si Marcos at umupo si Inday Sara Duterte. Ibig sabihin, itong mga nasa likod sa kumi, bagamat sila ay nakilabang Kumi-kumi. si Marcos, alam Oh. nila, hindi na magtatagal si Marcos. At Sino dahil yan? ayaw nila umupo si Inday Sara Duterte, uunahan na nila. At kapag naunahan na nila na matanggal si Marcos Jr., mag-uupo sila ng ibang tao. At ang Ah. usapan nga ay magkakaroon ng isang civilian leader para chairman ng isang transition Totoo ba, mga kababayan, na talagang yan si Marcos is mayroon niyang seryosong karamdaman? Bakit usap-usapan na minamadali ang pag-alis kay BP Sara nang sa gayon hindi siya makapalit kung mayroong mga kababayan masamang mangyari? Kaya nga, isa na itong anggulo, kumi-kumi. council ek-ek at Ek-ek. ang Oh, uupo ek-ek, dyan ek-ek, ay ek-ek. parang isang Mm. punta na Punta? ang mga tao din ay wala namang mga mandato sa taong bayan, Oo, pero at the kapal. same time nangangako sila na lilinisin nila ang gobyerno. Diyos at, ko, Lord. para Hindi na mga linis ang kanilang mga sarili, mga kababayan. Itong nagbida-bida na magte-take over. ihanda sa Prakot din. honest to goodness na eleksyon. Alam nyo, nung minsan narinig ko rin si Tatay Digong nang sinasabi, kinakailangan talaga militar ang maglinis sa ating lipunan. At matapos malinis ang lipunan, Huwag niyo sabihin si dapat Browner. tumakbo si Inday Sara Duterte bilang presidente. Ang problema, kung itong mga kumi ay ayaw kay Sara Duterte, anong garantiya natin na matapos sila maglinis, hahayaan nilang manalo si Inday Sara Duterte? Yan ang problema. Kaya nung nabalitaan ko yung kumi na yan, talaga ako ay hindi susuporta dyan dahil wala nga pong garantiya na kapag natanggal si Bangag at Kaya nga, gagawin pa yung reason, mga kababayan, na mag-martial law. Bangag Alam na natin Alam ko yan Abdullah lilinisin nila para nga magkaroon ng malinis na eleksyon. Kung ayaw naman nung nagpipinan sa kanila kay Sara Duterte, baka pagkatapos sila mag-coup, mawili sila at ayaw na nilang paupuin si Inday Sara Duterte. Kaya mas mabuti pa na gawin natin through people power, wag ng coup. Dahil ang coup talaga, militar lang Militar. yan. People power, taong bayan na nagsasabi. At kapag taong bayan naman na nagsabi na kailangan matanggal na itong si Bangag, walang magagawa. Dahil ang sabi ng Bangag. Korte Suprema nung panahon ni Cory, kapag taong bayan na ang nagdesisyon sa pamamagitan ng isang revolutionaryong gobyerno, wala nang magagawa ang kahit sino pa. Pati pa yung mga nadeklarang panalo ng COMELEC na babaliwala na yan kasi nga revolutionary ko. So, ang total, yung napabalitang coup, mukhang merong katotohanan pero ayaw nila kay Inday Sara Duterte. At ang sinasabi nila, sila ay magkakaroon lang ng transition government pagkatapos magkakaroon ng honest to goodness election. Ako, medyo ayaw kong suportahan yan dahil alam ko Kung ang nasa likod niyan, mga kababayan, is isang oligarch, wala tayong wala tayong tiwala. sa kaunting impormasyon na alam ko na ayaw nila kay Inday Sara Duterte. Kung ayaw nila kay Inday Sara Duterte, ayaw ko rin sa kanila. Di ba? Bakit naman tayo Ayaw din namin sa inyo, mga maligno. Si Inday Sara Duterte sa isang malinis na eleksyon. Kung sa mulat-mula, sinabi na nila ayaw nila kay Inday Sara Duterte. At saka nakakaduda, bakit ayaw nyo? Ibig sabihin, ang talagang nagpupush nitong third force ng kumi ay yung mga dilawan na talagang kain-suka. Ensuka. Kain-suka in the sense, At sino ilalagay nilang presidente? siguro nahihiya na sila na Si Risa Ontiveros, ang presidente, di ba? Sa mga makakaliwa. Gracia. kakain-suka sila dahil sila ay nakikipagsabuatan kay Marcos. Kaya gumagawa sila ng paraan na matanggal na rin si Marcos na hindi uupo si Inday Sara Duterte na kalokohan. Kalokohan! Kaya naman hinala ng tao si Inday Sara Duterte, kapag hindi na talaga kaya mamuno ng presidenteng Bangag, dapat ibigay na sa pangalawang pangulo. At yan nga si Inday Presidenteng Sara. Bangag. Kayo ba? Susuporta ba kayo sa ganyan na kumi? Ayaw para namin. lamang matanggal ang Marcos? Well, tatapatin ko kayo, no? Part of me said, siguro pag natanggal si Marcos, okay na yan. Pero Paano kung tatanggalin din nila si Sara? Delikado na kumi yung mga kababayan, military junta na ang mamumuno sa ating bansa. Ang dami pa namang mga ngayon, mga kababayan, di ba? Nasa AFP na medyo kaduda-duda na nga. Hindi yung mga ordinaryo, mga kababayan, kundi yung mga nasa ulo na mamumuno. Wala natin kung sana hindi nga bumangag. ang problema, sino ng kapalit nga? Kung hindi naman natin mapagkakatiwalaan na yung kapalit, magkakaroon ng sapat na tapang,
sapat na karanasan at sapat na pagmamahal sa bayan para isulong talaga ang pagtataas ng antas ng kabuhayan ng lahat, di wala na namang mangyayari sa Pilipinas. Parang pinupok natin ang ulo natin laban Ng kay bato, Marcos, tapos pupukpukin na naman ang ulo natin na ipapalit natin. Walang garansya na iigi ang buhay ng mga Pilipino. Sa akin, kung gagalaw ang Pilipino, Iyan mga kababayan, hayaan ang ano na naman yan, ibangag. Another scheme na naman yan yung mga kababayan. Yung plan B siguro, plan C, or anong plan na ito, plan bayan X. gumalaw. Wag lang ang militar. Mm. Totoo na ang mga nangyari sa people power ay dahil sinuportahan ng taong bayan ng militar. Pero pwede namang maulit-uli yan. Ang importante, ang taong bayan ang pinanggalingan ng desisyon na sisantihin ang isang presidente. Yan ay kaya kapag ikaw ay natanggal sa pamamagitan ng people power, yan ay demokratiko pa rin. Kasi nagdesisyon na matanggal ka, ang taong bayan pa rin. Pero pag ikaw ay nag-coup, abay, mga militar lang yan. At ang dahilan kaya ikaw ay matatanggal bilang isang presidente ay dahil hawak nila ang barel, no? Miski walang suporta ng taong bayan. At hindi ko kasi makita na susuportahan ng kahit sino tinatawag na third force or kumi na hindi sigurado na sa Inday Sara Kumi. Kaya nga ang aking konklusyon, Oligarch man kaya ang nasa likod. dilawan na naman siguro mga nasa likuran niyang kumi na yan dahil nga ayaw nila kay Inday Sara Duterte. Ulitin ko po, apilak po ha. Hindi na po Duterte versus Marcos ang pinag-uusapan. Ay, bayan na ito, mga kababayan. Ano na nakawan buong bansa na, Itbulaga. Po ni Amy Marcos na bangag ang kanyang kapatid. At ngayong humaharap tayo sa pinakamatinding pagsubok dahil sa gitnang silangan. Hindi na po ito Duterte versus Marcos. This is people of the Philippines versus Marcos. Hindi na po ito Duterte Marcos. Ang issue na rito, sino ang dapat mamuno sa panahon Sino na ang napakatindi dapat ng pagsubok. sisihin? Bago pa nagputukan sa gitnang silangan, problema na ang kagutuman. Problema na ang walang tigil na pagtaas na presyo ng bilihin. Ngayong mayroon ng putukan sa gitnang silangan, lalo pang lumala. Putukan. Hindi po ito Duterte versus Marcos. Ito po ay sinong dapat mamuno? Yung nasa tamang pag-iisip Sino ang o yung dapat bangag? sisihin? Yung napatunayan na sa kasaysayan na kleptomaniac, walang kabusugan sa korupsyon, o yung kilala natin na malinis ang pamumuno. Yung may tapang na gumawa ng mga tamang desisyon, o yung tao na nagkakamot lang ng ulo. At Ano lang gagawin walang natin? ginawa kundi umepal-epal. Epal. Turo-turo. Hindi na po ito Duterte versus Marcos. Ito po ay yung tunay na nagmamahal sa bansang Pilipinas at yung gustong makita ng Pilipinas ay mapunta sa kangkungan. Kung ikaw ay tunay na nagmamahal ngayon sa bayan at gaya ko po, tingin ko tunay na nagmamahal ako sa bayan sa punto na ako'y nawalay sa mahal ko sa buhay at aking pamilya dahil sa aking paninindigan, susuportahan nyo na po ang Duterte dahil hindi sila ay Duterte, kung hindi dahil si Inday Sara Duterte ang merong sapat na kakayahan, katalinuhan, katapangan at mandato para magpatuloy ng gobyerno sa panahon na matindi ang pagsubok. Ang krisis. Ito po Sabi ni Bangag, normal lang yan. ay people of the Philippines versus Versus Bangag. Ferdinand Marcos Jr. At ang aking paghimok sa inyong lahat, let's be on the side of the Filipino people. Dahil ang mga talaga naman pong tunay na nagmamahal sa ating mga kababayan, pipiliin na ang Inday Sara Duterte. Not because she is a Duterte, but because ang pagkaalam natin, ang tatak Duterte na leadership, ang siyang mas mabuti at mas maigi para tayo nga po ay maligtas at malampasan itong pagsubok na hinaharap natin na Napakatindi. So ako po, siyempre po, napakalakas ng temptasyon na sabihin, mawala na lang si Marcos, okay. Pero sa totoo lang po, kung tayo nagmamahal sa bansang Pilipinas, Plan B ni Marcos pipiliin natin kapalit ng Marcos Jr., yung tao na makapagbibigay pag-asa, na makakaahon tayo sa lahat ng ating pagsubok. Yan po si Inday Sara Duterte. Duterte. Salamat po. Maraming salamat. Ito po. Anong masasabi dito mga kababayan? Post to Thomas.